Tanong ko lang po sa mga taga-INC, 'no, ako nagtatanong lang ha, bakit niyo hinahayaan na diktahan kayo ng simbahan? Alam niyo tayo po'y nagsisimba para po tayo ma-bless, pakainin natin ang ating mga espiritu ng salita ng Panginoon, 'di ba? Ang simbahan po para yang eskuwelahan, papasok tayo para may matutunan tayo. Pero kung wala tayong natututunan, lumipat tayo ng ibang eskuwelahan. Hindi tayo puwedeng diktahan kung ano ang gagawin natin. Ang trabaho po nila is tayo turuan ng tama at mali, ikuwento sa atin, ituro sa atin ang salita ng Panginoon. Yun lang. Pero yung didiktahan ka, ibang usapan na po yan, lalo na usaping politiko. Hindi ko po alam bakit nyo hinahayaan ang inyong mga leader na utusan kayo about diyan sa mga politiko na obvious naman na sinabi naman nung tagapagsalita na ayaw nilang, ang inilalaban nila is wag daw kasuhan si Marcoleta na tumanggap ng pera na 75 million, which is labag sa batas. So isipin nyo, ang inilalaban nila, marami kasi mga nagpa-interview no, meron pong hindi updated yata o yung maling impormasyon. Meron yung isang matanda, ang sinasabi niya, kaya daw sila nandun dahil daw doon sa VAT. Yung isa naman ang sa accountability and transparency. Yung iba naman yung sa pagnanakaw. Iba po yung scenario nila na hindi nila alam, hindi sila naabisuhan, hindi sila na informed properly kung ano yung kung ano yung ipinoprotesta nila, kung ano yung inirarally nila. And ito yung point ko. Ilang araw kayo na andyan, yung mga anak niyong estudyante, sinasama niyo pa diyan. Nakikita ko kasi galing from school ganyan, papasok o pupunta diyan. Overnight, how many days. Pero yung mga leaders niyo, yung mga organizers niyo, wala. Nasa mga hotel doon nag-overnight. Minomonitor kayo. So kayo yung isinusuga sa init, sa ulan, sa pawis, sa dumi. Bakit niyo hinahayaan? Bakit niyo po hinahayaan? Kayo mismo tinotolerate niyo yung inyong mga leaders na ganyanin kayo. Ano yun? Kayo yung pinapront nila sa mga ganyan, tapos sila wala. Nasaan sila? Nandun sa television, nandun sila sa mga sasakyan nilang mamahalin, nandun sila sa mga mansyon nila. Sa bilyon-bilyon na nakokolekta nila sa inyo, hindi nila magawang pakainin kayo. Bilyon-bilyon ha. Ang balita ko, every week, billions ang nakokolekta. Sa buong collection yan. Billions po ang nakokolekta. Disclaimer, yan po ang nakarating sa akin. Pero hindi nila kayo kayang pakainin. Asan ang mga pera ninyo? Ang tanong, sasabihin nyo, simbahan? Isang lindol lang, matitibag po ang simbahan na yan. Kung pahihintulutan po sa taas, kahit gaano katibay ang simbahan, kahit ilang bakal pa yan. Kapag daanan yan ng lindol, na matinding lindol, kahit pinakamagaling na engineer, kapag pinahintulutan yan, masisira po yan. Wala po sa simbahan ang inyong loyalty, dapat po nasa itaas. At huwag niyong hahayaang abusuhin kayo ng paulit-ulit. Pangatlong beses na yata yan, di ba? O pang-apat. Ganyan ang ginagawa sa inyo. Maawa naman kayo sa mga sarili ninyo. Hindi yan ang pangit po na nangyayari sa inyo, sa totoo lang.